Ayaw ko sanang magkumpara. Ayaw natin na magkaroon ng pagkukumpara sa pagitan ni Daniel Padilla at ni Alden Richards. Pero hindi natin maiiwasan dahil ito yung mga nababasa natin na komento, di ba? Katulad yung sana daw ngayon 2025, baguhin na ni Daniel Padilla yung pakikitungo niya sa mga tagahanga. Si Alden, ayon sa mga kababayan natin kahit sa iba't ibang dako ng buong mundo, pag kinakausap siya, humihinto siya sa pagkain. Di ba may mga artista na kapag kumakain ayaw na ayaw. Siya talaga, iniiwan niya yung pagkain niya, kinakausap niya yung lumalapit. Nagpaparitrato, tinatanong niya, taga saan po kayo sa atin? Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, napakominto sa kumalat na chismis kina Daniel Padilla at Alden Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Hindi pa rin mawala-wala sa kwentuhan ang record-breaking movie na hilulabagin na pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards, na mas lalong kabang-abang ngayon ang balita na di umano ay may nilulutong teleserye ngayon ng dalawa. Ngunit sa balitang tagumpay ng nasabing movie ng Kat din, ay balitang walang pakialam ang dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. Sa vlog nga ni Nanay Christopher Min kamakailan ay isa ito sa kanilang topic kung saan ibinahagi nila ang komento ng ilan sa ating mga kababayan na ipinagkumpara kung anong mayroon pag-uugali sina Daniel Padilla at Alden Richards. Ayun. Okay, eto na po. Bahagi pa rin po natin ngayon yung mga sana-sana para sa mga personalidad na ating natatanggap ang mga komento ng ating mga kababayan. Ayaw ko sanang magkumpara. Ayaw natin na magkaroon ng pagkukumpara sa pagitan ni Daniel Padilla at ni Alden Richards. Pero hindi natin maiiwasan dahil ito yung mga nababasa natin na komento, di ba? Katulad yung sana daw ngayon 2025, baguhin na ni Daniel Padilla yung pakikitungo niya sa mga tagahanga. Ano ba yung mga masasabi mo? Kasi ayun nga yun, di ba, kung paano niya tratuhin ang kanyang mga kahanga na parang, alam mo yun, parang walang respeto pag nakita natin sa video kasi hitin ba yung ulo mo. Tsaka ginaganon-ganon yung buhok. Yung buhok, ginagalaw ng gano'n. Hinahawi. Ganyan, papicture-picture. Hindi. Hinahawi sa hawak ng ulo. Ikaw, ano yung mga alam mo na ginagawa ni Daniel? Ako din siyempre yung palagi rin siya, parang ayaw niyang magpapakita sa mga fans. Dahil? Diba? Ay, nagtatago lang siya. May show kasi. Di ba dapat nakikita ng mga taga-komunidad, ang mga artista? Kasi uso-uso yung ilalagay sa streamer, wala naman. Di ba? So bilang patotoo, gusto nilang ipakita ng komite yung mga artista na nandito talaga siya. Yes. Si Daniel hindi ganun eh. Pag nagsushow kasi siya, nandun lang siya sa van niya. Nandun lang sa sasakyan niya. Walang show up? Parang pupunta lang siya ng entablado, aakyat lang pag tinawag na ang pangalan niya. Kulang na kulang sa PR. Kasi di ba mayroon yung pagkatulad inimbita kasi isang fiesta. Siyempre ang ano ba yung tawag doon yung Hospicios ba yun? Fiesta de Festijos ba yun? Comité de Festejo. Ayun, Comité de Festejos. Ano sabi mo? Hospicio de San Jose. Kasi di ba, siyempre yung mga artista ibitahin niya dahil siyempre may konting salo-salo. At saka siyempre sabihin ng mga coordinator yan, sige, walang problema po, akong bahala. Pupunta po yung mga artista dyan sa bahay mo, di ba? Yung mga parang naman talaga yung bahay na kakainan. Yes, di ba? At pero siya, wala, yun di. Darating na siya during the show, mga last minute. Ayaw umakyat. Doon lang siya sa sasakyan niya, nakatabi. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez, ay muling binalikan nila ang mga kaganapan sa konserto ng dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. Yung mga fans naman, ano ginagawa niya? Di siyempre nandun sa may, nag-aantay. Siyempre, nagpe-perform na siya. Kumakanta na siya, di ba? May sasabay ngayon sa audience. Sasabihin niya, gusto niyo kayo na dito? Ikaw na. Halika dito. Yung ganun kasi, biro yun na minimin ng mga parang kabastusan. Di ba? Kulang na kulang sa haplos ng respeto. Tama. Di ba? At saka di ba yung nakita natin yung mga nakaraan
nakaraan yung, ano ba yun, yung binato ba siya ng mineral water ba yun? Sa isang Oo, show. sa isang show na yun na sa probinsya, di ba? Diba, kumakanta siya, tapos yun, mabuti na lang nakita niya. Nakailag siya ng gano'n, no? At mabuti na mabilis yung mata niya. May laman ba naman yung mineral water? May laman yun, kasi parang umano yung kitang-kita sa video, umano yung tubig eh. Oo, parang nakatakip siya, pero nung ibinato, parang natanggal yung takip. Alam mo kasi, pag sumisikat ang mga artista, may tinatawag tayo na, that's the price you have to pay. Kumikita ka ng malaki, gumanda ang buhay mo, nagtagumpay ka. Bakit? Ang question mark is bakit? Kasi yung mga fans, sila ang dahilan kung bakit ka nakarating sa pangarap mo. Kaya dapat lang na ibigay mo naman para sa kanila yung inaasahan, di ba? Hindi po pwede yung pagsusupladuhan. At sa dulo nga ng topic ni Nanay Christopherine ay muling binalikan nila ang ilan sa mga komento ng ilang netizens na nangarap na sana ngayong 2025 ay mabago na ang pag-uugali ni Daniel Padilla. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Diba? Dito natin maikukumpara. Ito na naman po kami maikukumpara namin talaga si Alden Richards. Si Alden ayon sa mga kababayan natin kahit sa iba't ibang dako ng buong mundo. Pag kinakausap siya, humihinto siya sa pagkain. Diba may mga artista na kapag kumakain ayaw na ilapat. Siya talaga iniiwan niya yung pagkain niya. Kinakausap niya yung lumalapit. Nagpaparitrato, tinatanong niya, taga saan po kayo sa atin? Mga ganon. Ano siya napaka bait niya. Mabait siya sa mga fans. Ito lamang po ay wish na makakabuti po ito kay Daniel Padilla. Dapat. Ito po yung makakabuti sa kanya. Kilala kang personalidad pagkatapos ganun ang gagawin mo sa mga tagahanga. Talagang lalayo sa'yo. Lalayuan ka. Parang nakikinita ko na nung sila pa ni Catherine Bernardo, si Catherine kasi marunong makibagay. Oo. Palagay ko pinag-aawayan nila yan I'm sure. Siguro. Pero siguro na unti-unti na napagtanto na siguro ni Daniel Padilla kasi ngayon umaatin na siya ng mga piyesta. Dati hindi niya ginagawa. Ngayon, lahat ng imbitasyon kung pwede niyang pupuntahan niya na. Diba? Kailangan kasi wala naman siyang mga racket na iba. Noon kasi ang laki ng kita niya. Ngayon, papatulan na niya siyempre kahit na yung maliliit na mga shows lang. Pero maganda naman ang talent fee niya. Kilala pa rin naman talaga si Daniel Padilla pag dinala mo siya sa entablado. Nagsusuon pa rin ang mga kababayan natin. Kilalang kilala pa rin si Daniel Padilla. Kaya lang, napapansin, nagkokomento talaga sila na bakit gano'n si Daniel. Parang hindi malapit ang kanyang kalooban sa mga tagahanga. Ayaw niyang naaabala siya. Kasama yun sa package, yung maaabala ka, may magpaparitrato sa'yo, kasama sa package. Nakakalimot siya na siya isang artista. Mismo, dapat alam niya kung ano yung mundong pinasok niya. Katulad ni Alden, pag kinausap mo si Alden, bibigyan ka ng pagkakataon, aasikasuhin ka pa nga Kaya nandun po yung pagkukumpara, kahit ayaw natin, talagang lumulutang diba? Yun nga, kaya ang winimiss na lang ngayon natin, kaya sabi nga natin, wish natin para makatulong ito sa lahat po ng mga tagahanga ni Daniel Padilla. Sana makatulong ito at makarating sa kanya na makakaganda ito sa kanya. Hindi ito makakasama. Si Carla Estrada, di ba artista naman siya? Dapat nabibigyan niya ng payo yung anak niya na, anak, Jay, ganito talaga ang pagiging artista. Ibibigay mo ang kalahati ng iyong buhay sa kanila. Kasi kapag nasa show ka, bakit hindi mo naman papansinin? Ba't hindi ka magpaparetrato? Ba't hindi ka makikipr? Sila ang dahilan, ba't nandiyan ka? Yun lang yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.